Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Update tayo dito kay Congressman Manyakol. Dito kay Bong Suntay. Alam mo, tapos na ako sa iyo Hindi pa ako tapos sa iyo. Inuna lang natin kanina yung kahinat na ni Sara Duterte dun sa kanyang impeachment complaint. Ngayon, pag-uusapan pa yan sa Kongreso. So balik muna tayo dito kay Kong Manyakol. Ang dami pong mga artista, ang dami pong mga political figure, ang dami pong kahit mga grupo mga kababayan ay nag-react po dito kay Kong Manyakol. At dahil po dyan, eto, an ethics complaint against Quezon City Representative Bong Suntay is among the options being considered for his lewd remarks about actress Ann Curtis. Sabi yan ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Yan mga kababayan. At alam ko pinag-uusapan na to sa Kongreso. Ito pong si Laguna, 1st District Representative Ann Matibag, Chairperson of the Women and Gender Equality Committee, nag-request na po sa Majority Floor Leader to refer Representative Bong Suntay's inappropriate remarks to the Committee on Ethics. Yari ka ngayon. Yari ka ngayon, Kong Manyakol. Believe talaga ako sa kapalan na mukha nito ni Kong Manyakol Hindi pa nagsusorry. Hindi po siya nag-apologize. Yung sinabi niya na kung meron palang nasaktan doon sa sinabi ko, ako yung humihingi ng paumanhin o dispensa. Hindi po yun apology. Para sa akin, hindi po yun apology. Ang apology po ay idirekta mo dito kay Ann Curtis na binastos mo. Yun ang tunay na apology. Hindi yung sinasabi niya na, pasensya na po. Ako'y umihingi ng paumanhin doon sa mga nasaktan. Wala naman talaga akong intensyon na manakit. Pero inyo, anong klaseng sorry yun? Hingi ka ng tawad pero hindi sincere. Huwag ka na humingi ng tawad kung ganun lang. Ang tunay na apology ay idirect mo, mag-sorry ka kay Ann Curtis dahil doon sa sinabi mo. Dahil sa yung kabuglihan. Sabihin mo, doon ka magpaliwanag kay Ann Curtis. Kasi doon sinasabi niya, pasensya na po doon sa mga nasaktan. Doon sa sinabi ko, hindi po yun paghingi ng apology. Kaya tama lang na itong si Congressman Manyakol ay i-refer po dyan po sa Committee on Ethics yung sinabi ni Bong Suntay, yung inappropriate remarks. Ito mga kababayan ito po ang si Congresswoman Zamora. Pakinggan natin siya dahil formal lang pa inaiimbestigahan ng Kamara sa Ethics Committee si Quezon City Representative Jesus pa naman pangalan mo. Jesus Mariosep. Jesus pa naman pangalan mo tapos bastos ka. Pinaimbestigahan na dyan po sa Kamara sa Ethics Committee etong si Congressman Manyakol. Kaugnay ng kanya mga hindi umanong angkop na pahayag kay Ann Curtis na ayon sa kanya, yun daw ay analogy. Buisit na analogy yan. Ang daming pwedeng analogy. Pambabastos pa sa kababaihan yung analogy mo. Ang daming pwedeng ibang analogy. Pero dahil nga ikaw ay bogmali, ikaw ay simpleng manyakol, kaya ayun ang naisip mong analogy. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya talaga tinatanggap yung kanyang pagkakamali. So ito, pakinggan natin si Congresswoman Zamora. Speaker, I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges to schedule a meeting to first conduct a thorough assessment on the actuations and statements of Representative Jesus Bong C. Suntay relative to the question of privilege of Representative Ann Matibag. Second, to require Representative Suntay to appear in the hearing of the committee. Third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Is there an objection?
The chair hears none. The motion is approved. Okay, so yan mga kababayan ha, iimbestigahan dyan po sa Kamara, sa Ethics Committee, etong si Bong Suntay alias Kong Manyakol. Ayan, dahil sa yung kabuglihan. Biruin nyo nasa issue ng ng impeachment. Yun ang topic. Pinasok ba naman yung kanyang pahayag na siya raw ay nung nakita niya si Ann Curtis dyan sa Shangri-La, bigla siyang nagkaroon ng desire. Tapos nag-init etong lokong congressman na to. At nag-imagine siya. Inimagine niya na lang kung ano yung mangyayari. Manyakol talagang putik eh. So mga kababayan, so siya po ay iimbestigahan dyan po sa Ethics Committee. Dapat alam niyo, tanggalin nyo na to eh. Nakakahiya po kasi. Nakakahiya na meron kayong miyembro na isang congressman na bastos. Lahat po nagsasabi bastos etong si Suntay. Ito isa-isayin natin mga kababayan yung mga nagsasabi na siya'y bastos. Bago natin pag-usapan kasi nagsalita na po si Ann Curtis. Nagsalita na po si Ann Curtis mamaya maparirinig natin. Pero isa-isayin muna natin yung mga mga nag-react po sa sinabi ni Kong Manyakol. Unahin na natin. Itong si Yuse Claire Castro. Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan, lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Dapat pa bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Nagkataon lamang siguro na siya ay nakasuot ng isang suit, nakaharap sa isang mic, at may titulo bago sa kanyang pangalan. Kung nagkataon na ang lalaking ito ang nagsalita ay nasa isang kanto, nakahubad, at sinabihan ng isang babaeng naglalakad na ini-imagine ko kung anong ginagawa ko sa iyo kasi ang ganda mo. Magkaiba ba yun? Kung ordinaryong tao ang gagawa o ang tao ay supposed to be isang honorable. Kaya po, ang sabi niya Yuse Claire Castro, hindi po honorable yan. Huwag niyo na po tawaging honorable yan, nakakadiri. Nakakilabot kapag tatawagin niyo pang honorable. Yan si Bong Suntay. Sa totoo lang, mga kababayan, huwag niyo tatawaging honorable. Hindi po honorable yung ganyang klaseng tao. Biruin niyo. Okay, ito pa mga kababayan. Sino pa? Nagsalita na rin si Karen Davila. Sabi ni Karen Davila, a congressman, a representative of the people, paid by the people, a husband, a father with daughters, without the consciousness, knowledge, or decency of how women should be talked about. Please keep your sick thoughts to yourself. More than striking his comments off the record, he should apologize. Women's Month pa talaga? Ayan naman ang sabi ni Karen Davila. Ito pa mga kababayan. Ito naman si Nadine Lustre. Nadine Lustre. Ayan. Baka pag nakakita na ito, mag-init na naman si congressman. Pag nakakita niya si Nadine Lustre, baka mag-init na naman si congressman. Sabi ni Nadine Lustre, nakakainit talaga. Nakakainit ng ulo at ng dugo ang mga taong walang habas na ipinangangalandakan ang kabastusan sa mga kababaihan. Aray ko po, Congressman Suntay. Ang sakit nun. Pero hindi nasasaktan. Manhida tayong loko na yun eh. Ayan. Nako, Miss Nadine Lustre, huwag kang magsusot ng ganyan. Baka sabihin niya, nakita ko si Nadine Lustre at bigla akong nag-init. At na-imagine ko na lang si Nadine Lustre. Kaya, Nadine, ako, kung magsusot ng ganyan, lalo na pag nasalubong mo si Bong Suntay. Yari. Ito pa mga kababayan, si Senator Risa Ontiveros, sabi niya,
Bong Suntay must apologize and make the necessary amends to Ms. Ann Curtis. There is absolutely no excuse for his repulsive remarks. Huwag nating hayaan maging normal ang kabastusan. Patuloy tayong manindigan para sa kababaihan. Yan naman po ang sabi ni Senator Risa Hontiveros. Ito naman ang sabi ni Chang Ami Perez, hindi ito usapin kung kakamping ka o DDS ka o Uniteam ka. Ang point ay may babae na nabastos sa isip at salita. Halos lahat mga kababayan sinasabi na bastos talaga yung salita neto ni Kong Manyakol, ni Suntay. Bastos talaga mga kababayan. Ito naman ang sabi ni actress Jody Santa Maria. The analogy wasn't malicious, said the person who made the remark. But the impact was clear. It made people, most especially women, feel disgusted and disrespected. If that kind of analogy was used to make a point, it clearly reveals the mindset of the person who said it. O kung analogy, sabi ko nga, di ba, kung analogy niya yon, ibig sabihin, yun yung talaga, yung ganun yung utak niya, ganun siya mag-isip. Ganun siya mag-isip. Yun yung mindset ng tao na yon. Pero man, dami namang analogy yung panaisip mo. So, ibig sabihin, and sabi dito, it is very clear. Nire-reveal nun yung mindset ng tao na nagsalita nun. Bong Suntay. Laman tuloy na ganyan ang mindset mo. Ganyan ka mag-isip. Ganyan ka bastos ang isip mo. Pati itong It's Showtime mga kababayan. Simple lang ang post ng It's Showtime. Sabi nila, Republic Act number 11313, Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act. Simple lang. Simple lang. Bawal Bastos Law or Safe Spaces Act. Yung sinabi po ni Suntay ay lumalabag po dito po sa Republic Act number 11313. Ayan ang ibig nila sabihin. So, kasuhan, imbestigahan itong si Suntay para managot sa paglabag dito po sa Republic Act na ito. At ito mga kababayan, sabi ni Suntay, ito, tingnan nyo talagang pinaglalaban niya talaga yung yung kabuglihan niya Sabi niya, yun nga kinalulungkot ko na lahat ng tao, lahat ng news outlets, lahat ng reporter ang binigyan pansin yung analogy kay Ann Curtis, hindi natin binigyan pansin yung kaimportansyahan nitong impeachment hearing na ginaganap ngayon, itong sa Committee on Justice. So ang napansin daw sa kanya, yung analogy niya lang kay Ann Curtis. Anong gusto mo pansinin yung mga sinasabi mo? Anong gusto mo pakinggan ng tao? Yung pag-aabogado mo kay Sara Duterte? Yung ba ang gusto mong mapansin ng tao? Sa totoo lang, ikaw nga lang mag-isa ang bumoto ng no Ikaw lang mag-isa bumoto ng no. So ibig sabihin, walang nakikinig sa'yo, walang naniniwala sa'yo. Halos lahat 50 plus bumoto ng yes doon sa sufficiency in substance ng mga impeachment complaint kay Sara Duterte. Ikaw lang ang bumoto ng no. Tapos ngayon gusto mo bigyang pansin ka? Wala nga naniniwala sa'yo? Suntay? Kung Manyakol? Gusto mo bigyan ng pansin? Yung sinasabi mo, wala nga pumapansin sa'yo kulang ka nga sa pansin Kaya nga siguro nang binanggit mo para mapansin ka. Ngayon sikat na sikat ka. Palakpakan natin. Sikat na sikat ito si Kong Manyakol ngayon Sikat na sikat ka na. May ethics complaint ka pa nga Iimbestigahan ka ngayon sa ethics committee. Ganyan ka kasikat ngayon. Gusto raw mapansin yung sinasabi niya tungkol sa impeachment. Wala kang mapansin sa iyo Wala nga sumasang-ayon sa iyo. Ikaw lang mag-isa ang katangi-tanging congressman na bumoto. Yun nandyan po sa Justice Committee. Ikaw lang yung nagno. Kaya marami tuloy nagtatanong, magkano? Magkano, Congressman Suntay? Tinatanong po ng taong bayan yun, magkano? Eto, may papakita ko sa inyo. Ayan Sabi ni Alfred Mark Guzman, 18 na lang ang kulang sa 22 congressman na posibleng nakabahagi sa 1.2 billion na suhol ni Iyotman. Pakilala niyo naman siguro sino yung Iyotman. Si Kong Iyot. Dahil may nauna na 4. O sino-sino yung 4? Ito po nasa picture. Sila daw di umano ang kasama po sa 22 congressman
na nakabahagi sa 1.2 billion na suhol ni Iyotman. So kung 4 ito sa 22, 18 na lang. Oh. Ngayon si Toby Chanko, umamin ka na raw. Para 17 na lang yung hahanapin. Oh. So ngayon gusto mo, kung Manyakol Suntay, gusto mo na pakinggan ka, wala nga nakinig sa iyo eh. Eto si itong isa si Mr. Premonition, ikaw naman si Mr. Imagination. Walang nga mga congressman na mga DDS sa congressman to. Wala talaga itong mga DDS congressman na to. So ayan mga kababayan yung mga iba't ibang mga sinabi ng iba't ibang personalidad sa social media. Yan po sila ay politiko, sila may artista, mga kilalang personalidad. Pare-parehas lang sinasabi nila, bastos ang sinabi neto ni Congressman Suntay. Kaya nga ito po ay ipinaimbisigahan po sa Ethics Committee. At ito na, yung sinabi ni Ann Curtis. Sabi niya, pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamatay kang bobo. Ayan. Para kanino ba yan? Para kanino ba yan sinabi ni Ann Curtis na yan? Pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamatay kang bobo. Ayan, sabi ni Ann Curtis. Para kanino yan, ma'am? Ha? Hindi po, ano po ito? Dialogue po ito ni Ann Curtis sa pelikula nilang The Gifted. Ayan, dialogue po yan. Hindi yan sinabi kay Suntay. Actually, napakabait ni Ann Curtis hanggang ngayon, hindi pa siya nagsasalita. Ang kapatid niya nagsalita na. Lahat ng tao sa paligid ng Ann Curtis nagsalita na. Pero siya hindi nagsasalita. Ayaw niya patulan eh. Ayaw niya patulan si Kong Manyakol eh. Kasi baka mas lalong sumikat pa si Kong Manyakol eh. Di ba? Pero bagay bagay yung sinabi ni Ann Curtis sa pelikula. Yung mga ganong klaseng tao ay pinanganak na bobo, sigurado ito na nga lumaki na nga bobo. At sigurado to mamamatay na bobo. Saktong-sakto. Saktong-sakto, Ann Curtis. Yung sinabi mo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Nako, abangan natin kung ano magiging hatol dito kay Kong Manyakol. Dahil hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-usapan sa social media. Kasi alam niyo mga kababayan, Women's Month ngayon eh. Talaga sinabay mo pa sa Women's Month? Ibang klase ka talaga Kong Manyakol. Nakakabilib ka. O yun mga kababayan, abangan natin kung ano mangyari dyan sa Ethics Committee. Kung ano magiging assessment nila dito sa kabastusan ni Bong Suntay. So, for the meantime, tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.